Hello, Aries! Tagalog Tarot tayo, Tagalog Express, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus, March 2024. For Aries, so kung hindi naka-relate, okay lang yun. May next month pa, or sa susunod na reading, pwedeng maka-resonate. Or pwede din yung check out nyo yung iba kong readings. Pwedeng may mag-resonate sa inyo doon. Posted ng iba-ibang every month, pero timeless naman yung messages doon. Pati yung mga mensahe dito maaari. Meron tayong mapupulot dito na makakatulong sa future. Hindi natin alam. So ngayon, Aries, successful sa trabaho, successful sa career. Lahat ng hihilingin mo career-wise ay nasa iyo na. Kumbaga nasa iyo na ang lahat. Pero hindi ko alam kung ano yung mga susunod na cards. Core energies ito. Meron ka pang gustong i-pursue. Or meron kang nahihirapan na gawin, i-pursue. Kailangan pang i-evaluate. O malaki yung risks na involved sa bagay na yun na gusto mo pang i-pursue. Pwede din na alam mo yun, parang with great power comes great responsibility, sabi ni Spider-Man. Meron binigay sa'yo isa lang malaking bagay. Okay, perfect yung career mo, perfect lahat sa bahay. Pero merong isang nawala sa'yo. Let's say project, pwede din na relasyon. Kaka-break mo lang or nahirapan ka sa pag-handle ng iyong romantic life ngayon. At iniwang ka ng jowa mo, pwedeng ganun. Kasi, look at her, parang wishing upon a star. Merong isang bagay na dear or sacred sa kanya. Kasi ito yung kapatid niya, si Sister Alyanushka and Brother Ivanushka. Kung tama ako nung tanda. Russian tale siya, na yung brother niya nag-turn into goat kasi hindi siya sinunod. So, itong star card, may hope, may pag-asa, may, yun nga, wishing upon a star. Alam mo na, kumbaga parang rejection is God's protection. Pwedeng nagkakahiwalay mo pa lang sa jowa mo, pwedeng iniwan ka, pwede din na meron kang, isa ka doon sa mga nakipag-break or bagong break lang this season. Breakup season daw. Parang Venus retrograde lang, ganyan. So, yan. Meron kang pwedeng may nawala sa'yo isang bagay. Pwede din kasing investment, pero parang hindi. Ano tong star? Yun nga, merong failure na nangyari in your most recent past. Siguro nag-pitch ka ng project. Pwede din na nag-invest ka tas natalo ka, or nag-invest ka sa relationship, nag-invest ka sa oras, may niligawan ka pero nabasted ka. Pero ito kasi may dito, may hindi ka nawawalan ng pag-asa. Parang nasa iyo na lahat, pero bakit ganun? Parang hindi para sa akin tong isang bagay na to. Siguro ngayon medyo nalulungkot ka pa na tingnan mo yung Gemini, parang parehas kayo nitong dalawa, lumabas din to eh. May bagay na hindi pa malinaw sa'yo, hindi mo alam siguro, hindi mo ma-explain what led to yung pag-iwan sa inyo. Hindi mo alam paano nangyari, ano yung motivation niya, lahat sa'yo in-blur sa ngayon. Siguro sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo na okay naman parang okay naman yung career mo, okay naman kayo sa bahay, wala ka namang kaaway, wala ka namang death threat. Bakit? Anong pinuputok ng muchi mo? Pero para sa'yo, hindi kasi malinaw, hindi mo alam bakit nangyari yun. Hindi mo alam anong ginawa mong mali. Sorry. Pwede din na may legal battle. Nawawalan ka na ng tulog sa isang bagay na hindi mo maintindihan bakit nangyari, bakit ka iniwan, bakit kailangan mangyari ito, bakit may pagbabago. Pwede ding
okay na kayo sa bahay nyo. Of course, hindi magre-resonate ito sa lahat, pero pwedeng isang tao lang. Okay na kayo sa bahay nyo, tapos biglang may sumulpot na balita na hindi pala siya sa inyo, meron palang may-ari noon, so squatter pala kayo, yung ganun. Hindi pala siya totally pwedeng ilipat sa inyo. Yung mga bagay na hindi mo naman kontrolado at bagay na akala mo swerte na naging bato pa. Halimbawa, pinaglaban mo yung ganitong position sa work mo, pero biglang nagsarado yung kumpanya. Alam mo yun, yung mga ganong mga bagay na sudden upheaval na parang puta, hindi ka naman, wala ka namang ginagawang masama sa trabaho mo, pero parang biglang babawiin sa'yo. Isang iglap na wala sa'yo. Pwede din na 9 months kang nag-try magbuntis, pero biglang nakunan ka by the ilang buwan pa lang nakunan ka, o kaya hindi nabuhay si baby pagkapanganak mo sa kanya. Pwedeng ganun. Merong bagay ngayon na alam mo yung scenario na ngayon ni Aries na nakikita ko sa cards mo ngayon, ay merong isang bagay na big, kumbaga parang big winner ka kahapon, pero this month parang lahat yun, hindi man lahat, parang biglang isang iglap, merong ibang kukunin. Ayoko sabihin nakapalit, pero bilog kasi ang mundo, dear Aries. So, meron mga bagay sa atin na alam natin pahiram lang, ganon. So, dahil napahiram na siya ni God, parang babawiin na siya. So, merong bagay na mangyayaring ganon, pero hindi ka mawawalan ng pag-asa or hindi ka nawawalan ng pag-asa. In fact, it seems like hindi mo mapagtagumpayan ng isang bagay. Mukhang may swerteng darating sa'yo. Merong maaari may kinalaman to sa iba na kung halimbawa nakunan ka, pwede namang yung iba bigla magkakaroon ka ng baby. Pwede siguro may bad news sa'yo last month na parang meron kang endometriosis o kaya may PCOS ka, pero bigla kang bibiyayaan ng baby. Milagro. Maaaring nawalan ka ng isang malaking bagay, pero may milagrong darating sa buhay mo. Maaari din mabibigyan ka ng maraming options sa career, so mamili, choose wisely. Maraming bagay na hindi, maaari ngayon kasi parang nasa why mode ka. Bakit nangyari to? Bakit ako? Nagtatanong ka bakit? Pero hindi mo kailangan malaman yung sagot. Maraming bagay yung uncertain, yung parang kept in the dark o kaya tinatago sa'yo, ganun. May failure eh. Isang bagay na gagawin ka or ipupurso ka, tas mag-fail. Kung hindi yung sinabi ko kanina, pwedeng mag-invest ka sa isang franchise tapos malulugi siya, o kaya may titake ka na project, construction project, tapos papalya. I mean, hindi siya huwag mo siyang take it literally, or papaalala ko lang na gabay lang yung cards, hindi siya hula. Gabay lamang siya sa mga desisyon natin sa buhay, at kung ano man yung meron tayong enerhiya na pumapaloob sa atin ngayon. Maaaring katulad ng sinabi ko kanina, nahihirapan na tayo mag-isip, so yung challenge yun or point of reflection doon ay ano yung mga pwede natin gawin para hindi tayo malulong sa overthinking at mag-derail na yung mga ibang plano natin sa mga buhay. Tayo ay katulad nga ng sabi ni Sinay de Seva, tayo ay may free will, gamitin natin ito. So, gabay lamang ang mga cards ito. So, kung may plano ka mag-pitch or mag-invest sa isang project, kung sabi ng gut feel mo, kailangan or deserve mo yun, gusto mong gawin yun, go for it. It doesn't really, Aries ka eh. So, parang go tayo, push tayo, achiever ka, and kung yun ang gut feel mo, why not? At huwag mo lang kakalimutan ng humingi ng tulong sa mga advisors mo, humingi ng tulong sa mga tao, at huwag masyado tayong mataas at ayaw natin makinig sa ibang tao. Yun yung mga pwede natin gawin. Kung meron tayong gut feel at sinasabi ng cards, mag-fail ka, pwede mong sabihin, bullshit yan, hindi yan totoo. So, take
take them lightly. Huwag masyadong seryosohin, if I may put it that way. So, ito ang iyong last card ay Page of Swords. Yun nga, parang sinabi ko din kanina, masyado ba tayong padalos-dalos? Masyado ba tayong gumagawa ng desisyon based sa sarili lang natin na balak at hindi humihingi ng opinion ng iba, hindi willing makinig sa opinion ng iba, hindi willing mag-consult sa mga eksperto. Reversed mo siya nakuha, pwedeng gusto mong dire-diretso lang, walang pagpaplano, walang pag-iisip, walang pagre-sasaliksik. Kung ayaw natin yung gawin, yun ang maaaring pagkakataon para mag-fail talaga ang project na ating gagawin. At yan. Meron kang Chariot dito, willpower. Pwede din kasi na nahihirapan ka or gusto mo mag-invest sa isang bagay na hindi mo sure kung magbubunga nga ba in the long run at napanghihinaan ka ng loob. So, yun ang sagot dito. Maaari ang pagsasaliksik, maaari ang paghingi ng advice, maaari ang openness sa pagbabago, openness to change. Meron tayong kailangan gawing kakaiba sa business natin. Kailangan na ba natin palitan yung model natin? Kailangan ba nating mag-update, mag-upgrade, mag-train ng empleyado para magbago ang mga bagay-bagay at para makasunod tayo, hindi sa uso kundi para makasunod tayo sa evolving standards ng ating industriya or ng ating profesyon. You are successful enough, you are an achiever, dear Aries, or you could be dealing with an Aquarius, pero tama lang na huwag kang panghihinaan ng loob sa mga bagay na hindi mo alam, hindi mo naiintindihan, at kung meron mga nagpapabagabag sa'yo, maaaring ito ang sign na ikaw ay umalis or magbago, or pwede rin na magsaliksik. Tingnan mo siya, fertility ito actually abundance, pero maaaring ito ang pagkakataon para sa'yo mag-attend ng conference abroad, pwedeng ganon, o mag-regroup o kumonsulta sa mga tao, mag-aral pa. Maaaring ito yon, page 2. Mag-aral pa, payabungin ang ating kaalaman para mag-thrive or maging successful ang ating business venture or whatever plan na pinaplano natin. Siguro napanghinaan ka loob kasi nga may failure in the recent past, may pagpalya sa plano, or merong hindi nangyari the way na ine-expect natin. So, susuko ka na ba? Si Aries yung least person na susuko. So, alam ko na ipagpapatuloy mo pa siya. At yung message sa'yo ni Universe, maaari kasing sinasabi niya sa'yo na ito ang panahon para to slow down. Panahon para mag saliksik. Panahon para mag-consult. Kailangan mong i-remind yung sarili mo bakit ka na-involved sa bagay na yun to begin with. Bakit mo siya ginagawa? Ano yung ginagawa mo doon kung sa business ito? Ano yung ginagawa mo na nagiging successful ka? So, pwede mo i-reverse engineer yon. Tapos isipin mo ano yung mga ginawa mo para maging successful yung project na yon. Tapos ano yung mga bagay na mag-self-reflect din tayo. Ano yung mga bagay na hindi ko ginawa or ginawa ko tapos nag-fail. What were the circumstances that led me to this? Pwede din kasing kailangan mong tingnan ang health mo. Pwedeng hindi mo nagawa isang bagay kasi may health issues ka. Tingnan mo masyadong dark yung clouds. Ito yung environment niya, tapos nakalagay lang siya sa mosquito. Parang ito yan yung Chariot. Gusto niya mag-pursue ng something. Meron siyang lakas ng loob or tibay ng loob or confidence para gumawa ng isang bagay. Pero dahil lang sa isang bagay na hindi niya inaasahan, bigla na siya napanghinaan ng loob. Parang bumaba na yung energy niya. Parang hindi na siya naging enthusiastic about an idea. So, maaaring cut your losses. Wag mo nang itry yung i-save yung isang bagay na tingin mo hindi na magiging successful or tingin mo lalo ka nang niyang uubusin mentally, physically, emotionally. Wag na, let go mo na. So, sa paanong paraan ka mag-gain ng motivation ulit? Pwede kasing mamomotivate ka by exercising, mamotivate ka by consulting other people, mamotivate ka pag minute mo yung friends mo at hindi ka workaholic at tutok sa trabaho. Ano yung pwede mong ibigay sa sarili mo? Pahinga ba?
para mas madali kang makapag-regroup, makapag-isip at mapalaya ang sarili mo sa overthinking na nangyayari sa'yo ngayon. Hindi mo kasalanan kung ano man yung nag-fail in the past, kung nag-resonate ka doon, hindi mo kasalanan. You can only move forward at magsimula ng bago, tanggapin ang mga pagbabago. Pero first, kailangan mo munang parang bog down. Yung energy ng card na to, parang bog down ka. Pwedeng bored, pwedeng masama ang pakiramdam, hindi motivated. Paano tayo makakapagpapawis para bagong energy na ipapasok sa katawan natin? So, I guess, iwan ko na yun doon. Thank you for being here, dear Aries. Ako si A. Like, share, and subscribe or follow High Five, Sci Vibes, Tarot, Facebook and Instagram. And thank you for being here and see you next time. Bye-bye!